Alright, mga ka-plastic, and this is me again, Big Sue, right back at it again with another blood control corrupt content. Mga ka-plastic, ito, nagbabiral na naman sa social media na kung saan na yung Samar gobernador na si Shari Antan ay nagkakaroon ng magandang kasiyahan sa kanilang opisina, which is yung kanilang tradisyonal na ginagawa daw kapag magpipesta sa Katbalogan, mga ka-plastic. Pero dingid, kumbaga yung other side na nakikita ng mga tao is, alam mo na, 'di ba? Kasagsagan ng mga korupsyon, kasagsagan ng mga masasama ang nangyayari regarding sa blood control, mga ka-plastic. At sabi naman ni Governor Shari Antan ay nilinaw niya sa issue na hindi daw yan. Ito. Mas maganda ko. Nilinaw ng Office of the Governor ng Samar na konteksto sa viral video na si Governor Shari Antan na umani ng batikos online. Ayon sa opisyal na pahayag, ang video ay hindi kuha sa isang lavish dinner o may kaugnayan sa anumang proyekto ng gobyerno, kundi sa Hermano Night ng Katbalogan Fiesta na kung saan isinayaw ang tradisyonal na koratsa. Bahagi ng kulturang waray, gala o money showering na sumisimbolo daw sa pagbibigayan at diwa ng komunidad. Binigyan din na hindi lamang si Governor Tan ang nakisali kundi halos lahat ng mga dumalo. At ang lahat ng nilikom mula sa gala na itinulong sa mga simbahan at kapilya sa Katbalogan City. Dagdag sa pahayag, naunawaan ng gobernador ang pananaw ng bawat mga sensitibo at mga opisyal ng damdamin ng publiko. Ngunit iginit niyang ang kanyang paglahok ay para igalang ang kulturang Samarnon at ang masuportahan ng kanilang lokal na simbahan at pamayanan. All proceeds from the gala were donated to the St. Bartholomew Parish Church, the Diocesan Marian Shrine of Our Lady of the Most Holy Rosary Parish of Ubanon, the Our Lady of Ransom Chapel of Barangay Mercedes of Our Lady Salvacion Chapels of Calapwas, ayon sa pahayag, mga ka-plastic. So, nililinaw daw nila na hindi para sa kanila yung pera na yon at para daw sa simbahan ng Katbalogan yon. Pero hindi mo pa rin maiwasan yung point of view doon na, di ba, marami nangyayaring korupsyon sa gobyerno, tapos makikita yung ganitong video. So panoorin natin yung video. Diba? How ironic. Yung mga tao dyan sa Katbalogan, mga ka-plastic, is naghihirap din naman. Hindi ganun kayaman, pero makikita niyo yung mga tao dyan. Tradisyon daw eh. Na-imagine nyo yung kaibahan ng mahirap at mayaman, kung paano nila pinapaikot ang pera, paano nila pinapayaman ang kanilang sarili, diba? Blood control gala ay nakalagay. Sarap ng buhay. Alam mo, hindi ko maatim, kumbaga ako, kung isa akong opisyal na gobernador, hindi ko maatim na ganito ang gagawin ko eh. Tapos ibibidyo ko pa na naghihirap yung mga kinasasakupan ko while on showering na money. Diba? Traditional daw eh. Sarap buhay. Bagay yung mga
tax na yan, imagine mo yung mga tax na yan dyan na pupunta, no? I-feel mo lang mga kababayan ko, mga ka-plastic, na yung mga tax na binabayad natin, yung utang natin sa gobyerno, at yung mga binabayad natin at kung ano-ano pa, ay dito lang po napupunta, mga ka-plastic, oh. Galing. Tontuwa, no? Sarap. Kaya nga kung pipili kayo ng kurso, mga ka-plastic, dalawa lang ang kursong kunin nyo, mga ka-plastic. Engineering at saka public servant. O kaya yung mga politics or science, political science, mga ka-plastic. Yan yung unang-una yung kukunin, mga ka-plastic. Sabi sa comment, ginawa po niya sanang coins. Yan. Sabi ni Rap Alzi, tradisyon daw ng mga buhaya. Ang yaman-yaman talaga ng Samar Province, ang daming paper bills. Samantala yung kinasasakupan nila, mga ka-plastic, makikita mo barong-barong na bulok na yung bubong na gawa sa pawid at nagtsatsaga sa ulam na mga gulayin. Mas okay sana ito kaysa sa tradisyon ng basaan. Okay, pero marami naman nababasa, sinasampal ng kahirapan. Tradisyon yan sa Samar, hinahagisan ng pera pag sayaw-sayaw. Ginagawa yan nila ng tatay noon kahit andito na sila sa Maynila. Tiyempo lang na namayayaman ng mga nanonood kaya ang daming perang inihagis. Sige, let's say magandang rason, point of view, ginagawa niyong defense mechanism. So, yan, sabi naman nito, mga ka-plastic, punta naman tayo dun sa DPWH. Yan. Kahit hindi naman ako nag-aaral ng engineering talaga, dahil actual experience talaga natutunan ko. Natutunan ako sa mga foreman ko. Kung paano ang diskarte, paano yung paglatag ng bakal, paano lahat. Minsan nga, sila, yung mga foreman, minsan magagaling pa sa mga engineer. Yung mga engineer kasi magagaling. Magagaling naman talaga eh. Magagaling mangurakot. Nakaka-plastic. Yan mo, biroin mo siya, hindi nag-aaral lang yung civil engineer o kahit anong kurso na related sa engineer, mga ka-plastic ha. Pero makikita nyo, tinuruan lang siya. Automatic, may trabaho na siya dun. Kumbaga na bypass. Diba? Sa pag-bypass niya, parang sinampal niya yung mga mga estudyante na nag-aaral ng 4 years, nag-doctrinate, nag-masteral sa kursong civil engineer. Di ba? Tapos siya, darating lang siya doon dahil kamag-anak niya yung foreman. Tinuruan lang siya ng konti. Tinuruan lang ng konting halo ng semento. Tinuruan lang kung paano magbulsa ng pera. Hard na agad. Nung na-hired siya, yun, marami na silang sasakyan na may payong, mga ka-plastic. Mga luxury cars na hindi nila magawang ilabas dahil malalaman ng gobyerno eh. Sisilipin sila ng BOC at ng BIR. Ano nga naman sila magkakaroon ng ganong kamahal na sasakyan at may higit pang 36 o 50 na sasakyan ang kanilang nakolekta dahil sa budget na binigay ng gobyerno sa kanila. So ituloy natin. Dito talaga sa libro yan. Computation, lahat-lahat. Pero pagdating sa mga foreman, execution, pati paglusot sa ilalim ng drainage, magmula sa lahat ng klase ng bagay, kaya na ng diskartehan yan. Na kahit minsan di na nagbabasa ng plano kung paano yung pagsuksok ng bakal. So, papasahin na nila nakapiraso yung plano. Alam na nila i-implement yung bagay na yun. So, doon ako natuto.
Kahit hindi naman ako nag-aaral. Diba? Diskarte lang. Kaya tatama nga sinabi ng iba na diskarte over diploma. Ano mo naman yung diploma kung wala kang backer, di ba mga kaplastik? Unang-una sa lahat, pag nagkukuha kayo ng trabaho, unang-una, backer. Pangalawa, diskarte. At pag nag-combine mo yung dalawa na yon, instant pera na. Lalo na kung kamag-anak mo pa yung tao dun sa kumpanya. Ganun kasi nangyayari sa Pilipinas. Even sa tinatrabahoan ko, meron kasing nangyayaring ganun. May kamag-anak siya sa loob, nakapasok. Tinuruan lang ng konti, yun na, may alam na agad. Nagpipiling professional agad. Ganito kasi yung sistema sa palakasan, mga kaplastik, sa Pilipinas. Palakasan talaga, mga kaplastik. So, yun ang nakakalungkot dahil ayun ang nakikita natin sa mga nangyayari sa buhay ng isang tao na naghihirap ang bansa, tas ganito yung ginagawa. Kaya dahil sa ginawa niya, tinuruan lang siya ng tamang suksok ng bakal, tamang halo lang, ganito po ang naging resulta. Tingnan natin. Yan. Yan ang resulta. Yan, binuhos lang, walang bakal. Meron pa, nakaka-plastic. Yan. Hello. Dinikitan lang. DPWH nandito po ngayon. So ang ginagawa po nila ay yung mga truck po na yan ay pinapatungan lang po nila ng semento. Ayan. Kaya pa dapat maitibon na lang eh. Tignan nyo naman ang ginagawa. Sa tingin po nila kapag po tumaas yung tubig ay hindi po masisira yan. Yan yung mga kagaguhan po ng mga DPWH dito sa Tarlac. Diba? Ayaw namang gawa ng paraan yan eh. Lagyan mo na maitiban. Kaya pa yan. Nakaka-plastic. Ayaw mo. Bitak na nga yung yung barikada eh. Gumuho na nga yung portion eh. Nagawa ng paraan. Nilagyan ng semento. Pwede pa nga pace eh. Lagyan mo ng pace. Rugby. Diba? Para makatipid. Tapos yung budget na binibigay ng gobyerno, ibulsan nyo na. Ibili nyo ng sasakyan na may payong. Mga ka-plastic. Ito pa, may isa pa. Yan. Gawa ni Jay Suarez, mga ka-plastic. Ganda ng kanilang flood control, no? Diba? So, tignan mo yung construction nila kung gaano kaampaw. Oh, Jay Suarez, may bago ka na naman proyekto. Hingi ka na naman ng budget. Hingi ka na naman ng budget sa national government. Hanapin mo si Bongbong Marcos, hingi ka ng 500 billion. Tapos ganito uli ang gawin mo. Ampaw lang. Lagay ka lang ng konting semento, konting hollow block. Pagpatong-patungin mo. Walang problema. Basta nandyan yung pera. Diba? Mga ka-plastic. Yan ang essence ng corruption sa Pilipinas, mga ka-plastic. Hindi na kailangan pagplanuhan. Gaya ng sinabi dito sa video na ito, mga ka-plastic last. Ito. Ito, panoorin natin. Hoy, John Lee, tapos na ba yung pundasyon? Por, naka-layout na. Pero kulang pa tayo ng bakal. Saka wala pa tayong sukat ng beam galing sa'yo, Por. Di na kailangan yan. Tsaka alam ko, sa pakiramdam ko, kung anong tama. Buti pa yung pagkaramdam mo, may alam. Por, anong sukat ng poste? Teka. Pakiramdam lang. Simple lang.
Gawin nyo na lang yung poste, medium size. Por, ano ba yung ibig sabihin ng medium sa construction? Yung hindi maliit, tsaka hindi sobrang laki. Medium nga eh. Sukat ba sa damit, Por? Tama! Universal unit yan eh. Por, ito yung plano namin. Hindi yan. Yung planogram nila, nakalukot lang ng papel. Tapos yung sabi ng foreman, feelings lang daw ang kailangan. Diba? Ang lupit. Ganun na nangyayari sa Pilipinas, mga kaplastik. Feelings lang. Pakiramdam mo lang kung ano yung malakas na gagawin nyo. Kung ano yung pinakamatibay na para sa inyo. Mali yan. Dapat yung CR sa tabi ng kalsada. Por, yan yung poste ng kuryente. Kaya nga, para madali mag-charge yung bidet, di ba? Buwang lobat si Foreman. Ayan na nga ba yung sinasabi ko eh. Kaya gusto kong palitan yung lupa dito. Masyadong magaspang. Foreman, lupa yan. Eh di palitan natin ng tiles agad. Times muna, bago pa din. Tama, para sipagin kayo magtrabaho. Tanggalin nyo na nga itong mga bakal na to nakasagabal sa landscape. Por, sa bundasyon yan. Eh di ilagay nyo sa ibabaw para kita agad. Kaya tayo, Por, baliktad yung bahay. Baliktad yung bayang puta. Di ba? Yan yung isang mga essence na ginagawa ng mga engineer, mga ka-plastic. Yung parang papakita mo lang ng konting bakal para maisip nila na matibay ang kanilang ginagawa. Di ba? At the same time, feelings lang ang kailangan. Hindi mo kailangan ng matibay na planogram. Di ba? Konting materials lang, konting ano-ano pa. Eh, yan na. Mga ka-plastic. Uy, andyan na yung deliver ng semento. Por, saan namin lalagay yung mga semento? Sige, ilagay nyo sa loob ng CR. Por, wala pang pader yung CR. Eh di sa loob ng drawing ng CR. Bahala ka dyan, Foreman. Adik ka po. O eto ha, step by step instruction ha. Una, hukay. Pangalawa, buhos. Pangatlo, Ano yung pangatlo, Por? dasal. Kasi di na ako sigurado sa una't pangalawa. At least That's exactly what he said. Dasal na lang. Kasi hindi ka sigurado sa proyekto mo. Diba? So hanggang kailan tayo magtatanda, mga ka-plastic? Kailan natin marirealize yung mga binoboto natin, yung mga pinagkakatiwalaan kuno natin ay talagang gumagawa ng tama sa mga kanilang posisyon. At kung talagang hindi sila nagnanakaw ng pera, can you imagine? Bilyon-bilyon ang nawawala. Taon-taon tayo nagsasakripisyo. Taon-taon tayo nahihirapan. Hindi natin nare-realize yung biggest picture na sana kayo rin isipin nyo. Darating ang panahon na mas lalala ang sistema ng gobyerno natin dahil pinababayaan lang natin na maging ganito ang nangyayari sa bansa natin. So hindi nakakatuwa yun. Nagagawa nyo pang magpaulan ng pera sa kakapistahan ninyo while na dami naghihirap, ang daming trahedyang dumarating, ang daming problemang dumarating. At the same time, kayo na po ang bahala. Sabi nga ni Foreman, dasal na lang. Ipagdasal na ninyo na yung ginagawa niyong proyekto hindi magiba. Sana tumagal man lang kahit mga 1 taon bago magiba ulit para next year may project na naman kayo ulit. Saan ka makakakita ng flood control project na patong-patong na bato lang at binuhusan lang ng semento na walang pundasyon at walang bakal. Diba? Maya naman po tayo sa ibang bansa na sineseryoso nila ang flood control project. Habang tayo naman ay naghihirap dahil binabara-bara lang yung mga ginagawa sa dito sa proyektong ginagawa nila.
So hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sue, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Kambid, commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, i-subscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.